Okay, dumako po tayo dito. Dito po, pati yung doktor po, mag-witness. House prosecution is planning to present one of Vice President Sara Duterte's reported closest and most trusted person. May live report si Isaiah Mirafuentes mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, sino ba itong testigong ito? May 10 araw na nga lang bago magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At base nga sa pre-trial brief o dokumento, ito yung dokumentong naglalaman ng mga ebidensya at witnesses ng prosekusyon na nakuha ng Billionaire News Channel. Nakalagay dito ang ilan sa mga witnesses na kabilang na sa mga humarap sa naging pagdinig ng House Committee on Justice noong April. Subalit may mga nadagdag sa listahan na magdidiin daw lalo kay Vice President Sara Duterte. Kahapon nga ay lumabas na ang balitang kasama si Mary Grace Beato sa mga testigo ng House Prosecution Panel. Subalit sa nangyaring press con kanina, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na ito ang dapat abangan ng publiko ay kung lalabas ba si Mary Grace Piatos. Subalit maliban kay Piatos, base sa dokumentong nakuha ng BNC, kasama sa testigo nila ay si Attorney Zulaika Lopez. Yun! Kasama si Zulaika, finger licking good! Ikaw talaga. Xi Jinping. Kasama po si finger licking good. Na ang purpose ay patunayan ang pagtanggap niya ng confidential funds. Si Zulaika Lopez ang isa sa mga closest, most trusted person ng BICE. Naging undersecretary rin siya at chief of staff ng Office of the Vice President. Taong 2024, umago sa atensyon ng publiko si Lopez matapos siyang ma-cite in contempt dito sa Kamara. Subalit nagpumilit si VP Sara na sa ospital siya ilagay, hindi sa loob ng Kamara. Kabilang naman sa testigo ng prosekusyon sa Article 4 ay ang court sheriff na matatandaang sinapak ni Vice President Sara Duterte noong 2011 na si Abby Andres. Magugunita na nangyari ito sa isang demolition noong mayor pa si VP Sara ng Davao City. May maliban sa kanila kasama rin sa mga testigo, haharap na testigo ng prosekusyon ng ilang mga security officials ni VP Sara na sina Colonel Raymond Dante Lachica, kasama rin dyan si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Patay. May base dun din sa nakuha nating dokumento nakalagay doon, kabilang... Ayan, maganda po yan. Ito na po mga OBP security na involved po sa confidential funds. Maganda po to. Kasama na yan, yung involved sa confidential funds na security. Sila chika na akala mo kung sino involved dito sa confidential funds. Binigay ni Gina Acosta yung pera. Aray ko. Tapos kinasuhan po si si Madriaga. Iiyak-iyak. Reserved witnesses ng prosekusyon ay ang mga kaanak ng mga biktima ng threat ni VP Sara. Subalit tinanong natin kanina si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong kung ito ba tumutukoy sa pamilya Marcos at hindi naman ito kinumpirma ni Adjong. Maliban dyan magtatawag rin daw ang prosekusyon ng psychiatrist at kabilang nga yan sa reserved witnesses nila na siyang magsusuri sa mental state at capability ng Vice Presidente. May. Isaiah, ano ang mangyayari sakaling hindi mag-respond sa subpoena itong mga witnesses? May ayon kay Representative Zia Alonto Adjong, ayaw nilang mag-preempt kung ano nga ang posibleng mangyari. Yan daw ay nakabase na sa desisyon ng impeachment court, which is ng Senate. Pero sinabi niya kanina, may posible na magkaroon ng mga legal actions na posibleng masampahan din sila ng ilang reklamo kung hindi sila lilitaw o sisipot sa mismong araw ng trial. Isaiah, may ipapatawag na psychiatrist. Ano daw ang role nitong psychiatrist? May kabilang ang iyang psychiatrist sa mga reserve witnesses na mga unang haharap actually sa impeachment trial kasi nung binasa natin yung Ayan na, papatunayan na po ha. Haharap po yung psychiatrist. Baliw! Aray ko.
Ayan na po. Kaya po mga kababayan, haharap po yung sheriff kasi papatunayan po ng psychiatrist yon ang pagkabaliw ni Sara Duterte. Aray ko. 'Di ba? Papatunayan po ang pagkabaliw kasi mga karayuma, ang problema po kasi may sayad po talaga sa utak si Sara. Ngayon, ito pong doktora na to pupunta po dahil malala po ang pagkabaliw ni Sara. At regarding naman sa sheriff, wala po siyang karapatan tumanggi doon. May nababalitaan tayo na ang sheriff na po ay tumatanggi na makihara pero wala po tayong magagawa pag pinasampi na po tayo. Di ba po mga karayuma? Kapag pinasampi na ka po, wala ka po magagawa. Kapag pinasampi na ka po, ang tanging paraan mo ay sumunod. Aray ko. Kasi yun po ang kapangyarihan niyan sa pina na yan. Ngayon kung aangas-angas ka at di ka susunod, yari ka dyan. Diretso. Mento kanina, nakalagay siya sa Article 4 sa ilalim ng grave threats. Ayon kay Jong Mai, itong psychiatrist na ito ay ito raw ang magpapatunay kung ng seriousness ng naging banta ni VP Sara laban sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. At mahalaga raw Mai na masuri ng isang legal expert ang kapasidad ni VP Sara kung kaya ba niya talagang gumawa ng isang pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Mai. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Kaya nila yan. Kaya nila yan. Ang daming pinatay ng mga Duterte. Di ba sabi nga nila Cañas, ang daming inutos ni Sara na patayin. Sila Cañas na mismo ang nagsabi niyan. Kaya kayang-kaya po, Kaya kayang-kaya po ni Sara Duterte ang gawaing ganyan dahil sa pamilya nila mga kababayan, normal lang po ang pagpatay ng tao, ganun sila kalulupit. Sa pamilya nila, ang pagpatay ay parang libangan lang. Aray ko. Ganun po sila ka-animal. Kaya etong mga mangyayaring impeachment na to, marami po tayong makikita at maririnig dito na karumal-dumal na mga pabalat bunga lang na imahe ng mga Duterte. Ma-uncover na po, ma-uncover po dito for the first time in impeachment na to na ang mga Duterte walang ginawa po para sa bayan kundi magnakaw. Ang mga Duterte po, walang ginawa para sa bayan, kundi patayin lang ang kapwa Pilipino natin, mahihirap. Kasi kung i-imagine ninyo mga kababayan, mga karayuma, sa tagal-tagal na namuno ng mga Duterte, nasan yung mga sinasabi nilang galit sila sa oligarch na mga tao sa bansa na pinatay nila? Wala. Wala po silang pinatay na oligarch. Kung sana kung may pinatay, wala. Ang ginawa nila, nagtayo sila ng sariling oligarko. Ginawa nila si Villar. Ginawa nila si Dennis Uy. Etong China network, China internet. Yan. Yan po ang ginawa nila. Pero may nabalitaan ka bang pinatay nila ng malalaking sindikato? Wala. Aray ko. Ang tanging pinatay nila ay ang mga mahihirap na Pilipino dahil yun lang kaya nila eh. Yun lang po ang kaya nila. Yun lang po ang sapat para sa kakayahan nilang pumatay. Pero pag pumatay yan ng malalaking tao, wala. Nga. Aray ko.
Dilim